occasion karon nga na-mention ni Pastor Gay na wali mga say pag Christmas season, ato ang yung mindset na kasi atong madawat ka no basta Christmas gani magunaw na dahil tapos atong usa kaya atong madawat ang karon ni Pasko, usa kaya atong madawat ang mga regalo, usa kaya atong madawat ang mga bonus, usahay ang ato ang una-una kay kanang self-centered ra ba kanang puro ako si ako madawatan pero nakauna-una mata unsa kaya ako pwede nga mahatag sa uban sa talag sa ano no una pero mo yun na ang reality sa ato ang panahon karon nga malimtan na usahay ang purpose yun no, sa pag-celebrate ani nga season nga supposed to be is all about Christ kay iyang hanay ni birthday. So kani naga-lead sa ato sa usa ka lalong na issue na gusto i-address sa Ginoo sa ato karon nga sometimes we are too proud, too self-centered, dali ra ta ma-offend. Usahay mas gusto nato maserbisyohan kaysa sa magserbisyo. Usahay ang Christmas nahimo na siyang about what we can get rather than how can we reflect Christ, how can we give sa uban. So si Apostle Paul nagapahinon sa ato nga ang Christian life is not about lifting ourselves up but about lowering ourselves, no? Instead lowering ourselves para ato ang ma-reflect si Christ Jesus. So sa ato ang teksto karon makita ni sa Philippians chapter 2 verses 5 hanggang sa 8. Akong basahon sa Cebuano version. Yun ang pulong sa Diyos. Angay ninyong batunan ang una-una ang gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya maugos nga magpabili tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kaputon, gibiyaan niya kini iyang kapungod o nahimong usa ka ulipon. Nagkaon siya sama sa kasagarang tao. Verse 8, nagpaubos siya o nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon ngadto sa krus. Ang puta, Ginoo, salamat sa imong mensahe nga imong ipaabot sa mga karon nga nagatudlo sa imong pagpaubos Ginoo. O salamat Ginoo sa imong pag-remind sa mga karon nga buntag ang hapon nga ikaw may tudlo sa amo saon nga kanipod mag-reflect o pagpaubos ngadto sa uban. Ginoo, ikaw ang saliga na tanan, pasalamatan in Jesus name. Amen. So again, ang title ani kay The Humble King. So sa atong gibasa nga teksto di ay gusto sa Ginoo ipaabot sa ato nga siya ang usa ka humble king nga gusto niya makita po ato apon ni sundugon, no, i-imitate nato ang humility ni Christ dili lang during Christmas or unsa man ang mga special event but every day. Usahay ma-misinterpret po ng humility. Ang humility is dili siya about thinking less of yourself. Nga mura kag self-pity na nga ba? Ay, humbleness ko. So, logo ibigay ko ani. So, dili siya pasabot ana. But it's about thinking of others the way nga giusap pud ta pag-unawa ni Jesus Christ. Na magpaubos ang kaugalingon. Wala ang gusto ni Christ nga atong buhaton, sundugod. Pero ang question karon, how can we reflect the humility of Jesus karon nga season? So, man nato pag-reflect. Una, humility begins with the mind of Christ. Magsugod ay siya sa unang-una, di ba, niingon diri, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Mapuni ang iyang una-una. Nag-start si Paul sa pagsulti nga with the mindset of Jesus Christ. Nga si Christ, God is God Himself, di ba? Ginoo siya, equal with the Father, yet wala siya nagpupot sa iyang mga rights as God. Wala niya gipasigarbo. Wala siya nag-demand o honor.
Wala siya nag-demand o mga pasidungog. Wala niya i-insist ang iyang glory. No, sa diha na pagkatao siya diri sa kalibutan. Willingly iyahang gilit ko ang iyang mga privileges para makita makaangkon og kaluwasan. So grabe ang iyahang kanang kumbaga sacrifice niya ba? Pag-sacrifice. Grabe yung mindset niya nga ang humility di ay magsugod sa sulod, no, dili sa outside. Dili siya magsugod sa imong actions, magsugod di siya sa una-una ang pagiging humble. No, before ma-change ang imong actions, kailangan mag-change sa imong mind. Yan ang kay humbleness imong mind. Natoy kanang series, reality TV show sa kuan sa US, ginatawag na siya Undercover Boss. Familiar man na Undercover Boss siya nga series, TV series sa US. Ang ginahimo ani, ang ilahang boss, CEO nila sa kumpanya, mag-disguise sila as a regular employee. Mag-disguise sila. Kaya gusto nila nga masabtan kung saan mga struggle sa iyang mga regular employees. Gusto niya masabtan kung sila ginatubang ng mga challenges kada adlaw. Unya wala siya nagsulti, wala, of course no, nag-disguise siya, wala ganyan pa wag siya nagpaila nga siya yun ang CEO, naghimo siya pamahagi nga maka-disguise siya. And then nag-spend og time din siya sa iyang mga kaubanan para makasabot din siya sa ilahang mga panginahanglan. No, grabe nga kuan ba, reality show, no, dili siya basta-basta. Kasagaran mo sa mga boss, dili kayo sila maka-engage sa mga regular employee labi nagdagtong kumpanya. Kung talag sa rin na mo kihalo-bilo ang boss, pero kanina TV series mo nila gibuhat. So ang akong point, kung earthly leader makahimo siya ani pagpaubos siyang kaugalingon, mag-disguise siya as a regular employee, how much more si Jesus Christ? Diba? Hari sa mga hari, Ginoo sa tanang Ginoo, who stepped down from heaven, pinakataas, hangtod na sa pinakaubos. So grabe nga sakripisyo, grabe nga mindset ni Jesus Christ. So ang gusto sa Ginoo din atong buhaton nga this season gusto niya nga dili na to i-insist ang ato ang mga rights, mga positions sa entitled na kaita. Gusto sa Ginoo nga ipaubos ang atong galingon. Pinaagi sa pag-change sa ato ang mindset. Let us always choose understanding over insisting. Usahay kanang labi na kanang maglalis-lalis na mga pag-suggestion sa mga pag-suggest sa mga ideas bitaw. Usahay pag dili masugot ang imong idea, i-insist din mo. Usahay nga na ba no? Na sa karon nahitabo ko na ma-observe na ako sa kanang atong nahimo na akong sekretary. Ma-observe na akong pinahiya sa mga leaders nga grabe yung leaders na rin, pero dili makasabot. Mo insist din silang idea, dili mo matikbabaw ang understanding bitaw. Na-open akong mind ko lang. Nganin mo dahil sa exitcom. Labi na mag-annual meeting. Kung ginabuhat no, din ako na ipagsulat na ng mga idea. Din ako na ipagsulat, naghanay kay mga suggestion. Diretso na kung unsa itong namosyonan. Muna ito akong isulat, mga importante. Sa una taas, kaya na ako ang iputan ng mga minutes, taas kayo akong isulat. Mga dili importante na. So, let us always choose understanding over insisting. Let us lower our pride no, sa atong mga relationships sa family man na, sa ministry, sa trabaho, sa school. Mo ang gusto sa Ginoo. Ikaduha, humility is seen in servanthood and sacrifice. Ang una gani sa to, humility begins with the mind of Christ. Karon, humility is seen in servanthood and sacrifice. No, verses 7 to 8. Ako mali ko basa, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself
by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So wala lang si Christ taman sa paghuna-huna nga maging humble, but He acted on it. No, ihapon i-act. So una, ma-change mong mind. Once nga ma-change mong mind, dili lang kung taman, ma-change mo rin mong aksyon. So He took the form of a servant. So grabe nga, from a supreme being to a servant. Grabe, layo kayo, kaya upakan ba kung imong una-unaon. Kung sa inyo hitabo, born in a manger, pasungan. Pinakaubos nga quality sa asa mga anak mo sa katao. Murag sama sa hayop, di ba? Anakanan ko na sa mga hayop. Ano ubos pa? Nagyan kita ron. Naanay mga birthing nga mga lugar, kuhaan, sana? Yan ay hospital. So, sa una yun, pasungan. And then, lived among sinners. No, grabe naman. Kinabuk na puyo siya among sinners. Unya, gihugasan niya ang tiil sa iyang mga disciples. Usa ka trabaho na dili karapat-dapat sa usa ka master. Pero iyang gibuhat. Munang siya kayo sila, mga disciples, pati si Peter. And then, iyang gihawidan ang leper. Anang sanglahon. Dili yan ang muhawid ang mga Jew. According silang balaod, bawal silang muhawid. Pero siya, ihawid siya sa leper. Yan, gi-welcome ang mga outcast at mga sinalikway sa community, sa society. Siya mo yung nag-welcome. And then, ultimately, wala yung pinakagrabe ng iyang gibuhat. He died for our sins. Grabe nga, humility ba? Iyang gipakita, wala lang tamang sa una, but humility is seen in servanthood and the sacrifice of Jesus Christ. Kanang kada bitaw handa, ang ako dyan ma-imagine ang hako bitaw sa mama. Di ba, ang mama dyan na yung mag-prepare, maghinlo, magluto. Before magluto, makapamalingki pa na siya. Tapos umano pagpangaon, mga na po yung maghinlo na po. Di ba, grabe sacrifice pa sa mga mama while nag-enjoy ka. But ang mga mama, wala ba na siya na nag-announce, grabe ba akong kapoy o, dapat inyo kong ikuan, i-glorify ko ninyo. Gana ba? Inyo kong i-acknowledge. Pero simply, silent lang na sila, but makita nilang service. Labi na lang na fellowship din, no? Mga mama, grabe nga pagpaningkamot, magluto, hugas plato, sa iyong mata. Ang Sabado, fellowship. Anong Sabado na po, kumbate na po. So, grabe ang, mula nga ba, makita na po ang sakripisyo sa mga mama, labi na yung aning season, na halos lahatanan. Pero, wala sila na pasidumong silang kaugalingon. So, humility, kasagaran is silent na siya, but always seen through service mo makita sa paglihok sa aksyon. So, karon nga season, ang gusto sa Ginoo pud sa ato nga mag-serve pud ta, no, magserbisyo. Magserbisyo ta karon nga season without expecting anything in return. Ito i-mention gina ni pastor nga usahay muhatag ta pero naa tay expectation nga madawat pud mo na gina-practice karon. Pero ang gusto sa Ginoo atong buhaton nga mag-serve ta without expecting anything in return. Or muhatag ta without expecting anything in return. So, or basig na atay mga broken relationships, mga walay maayong kanang relasyon pagtagad, no, na nagubak ang mga relasyon. Ang gusto sa Ginoo as a servant, be the first to say sorry. Na ito ang initiate. And humility, atong usab na diri, humility is choosing what benefits others. Kung sino ang kabenepisyo sa uban, even if it costs you. Nung ginatinood niya humility, nagipakita ni Christ. Ang iyang una-una, kung saan niya nga makabenefit ang uban, pinaangi siyang pagservisyo, paghatag. Even if it costs him, labi na ang iyang kinabuhi. So sa ato ang mga kaugalingon, are we celebrating this season with a humble heart or with pride?
Gusto ba ta nga kita'y ma-acknowledge? Gusto ba ta nga naatay madawatan instead na kita'y muhatag? Or this season, do we serve others? Or kita mo yung magadiman nga magpa-servisyo? Ang ato bang kinabuhi, nag-reflect ba ni sa atong usa ka humble king nga mo yung para sa tua, para mamatay sa cross, sakripisyo siyang kinabuhi para sa tua? Ingunan ba ang ato ang life no nag-reflect sa humble king who is Jesus Christ? So, ginatawag ta karon si Ginoo to humble down ourselves. No, atong i-evaluate atong kaugalingon. If naay mga pride nga ato ang gina-cultivate sa atong heart, ato anang ipangayo pa sa ilo sa Ginoo, atong surrender sa Ginoo. Atong pangayoon nga giyahatan niya nga magkaroon tag mind of Christ. No, a heart of a servant nga naay willingness to obey bisan og lisod, willingness to serve bisan og lisod. So this Christmas, no, this season, punta na nga ato ang lives dili ma-point sa atong kaugalingon, kundi dili ma-point sa humble King, no, Jesus Christ, nga siya mo inanhi to save and serve us. So mo ni ang mensahe pulong si Ginoo nga tanan nakahatag sa tuwang panalangin o pagpahinumdum. So mag-pray ta. Father, salamat imuhang dako nga ugma para sa amuha nga ikaw nagserbisyo pinaagi sa imuhang kinabuhi para sa amuha nga maluwas ni. Salamat Lord nga ikaw ang Dios usa ka humble King. Kung gusto po nimo Ginoo as your followers, mahimo po ni humble na ma-reflect na mo ang imuhang pagpaubos Ginoo ngadto sa uban. I pray Lord nga this season tuloy mi nga dili na mo tan-awon ang among kaugalingon lang, kundi tan-awon na mo ikaw nga may hinungdan ani nga season. I pray Lord nga dili mi mahimong self-centered nga sige mag-expect kung sa among madawatan this season, but tuloy mi Ginoo nga usay ang pwede mahatag ngadto sa uban. Kaya mo kundi imuhang gihimo Ginoo sa diha nga ni ka diri sa kalibutan. Father God, may your name be glorified sa mga kinabuhi kanunay Ginoo. Holy Spirit, we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen.